1.7 trillion pesos po sa stock market ang nawala. Ibig sabihin po nag-pull out ng kanilang mga investment sa stock market. Uulitin ko 1.7 trillion pesos na equivalent na mga stock market shares ang pinull out mula sa Philippine stock market ayon mismo sa Securities and Exchange Commission na siyang nangangasiwa at nagmo-monitor ng stock market at nagre-regulate nito. So hindi ito sasabihin ng Securities and Exchange Commission na lumalala ang kalagayan ng ating bansa, pang-ekonomiya lalo na when there is a consistent pattern of capital flight and at the same time pagkawala po ng stock market investments. 1.7 trillion pesos. Ano po ang pagkahulugan yan? Ibig sabihin po niyan, ang mga namumuhunan sa Pilipinas, lalo na po ang bumibili ng mga stocks ng mga korporasyon at mga kumpanya ay nawawala ng tiwala sa kalagayan ng ating bansa, sa stability ng ating ekonomiya at sa seguridad ng ating bansa dahil nga sumambulat ang galit at mga pagprotesta ng taong bayan. Ang peak po ng pagkawala nitong 1.7 trillion pesos worth of stock market investments o mga pondo at mga kapital na para sana sa pagpapalago ng stock market business ay noong panahon po ng linggo na nagkaroon ng nationwide people's protest noong September 21. Yung linggo na yon, yun din po ang may pinakamataas na antas ng pagkawala. 60% ng mga pundo sa 1.7 trillion pesos na wala noong panahon na kasagsagan ng mga protesta at ng mga pagkilos ng taong bayan. Ayan. So hindi na po ito maitatanggi ni Marcos that ang malubha or the intensity and degree of impact of corruption, mga kababayan, ay talagang hindi na mapipigilan sapagkat si Marcos mismo at si Romualdez at ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, ang mga congressman, taga DPWH, ay involved at ilang mga senador pa na patuloy na lumalabas sa mga balita. Malaki pong epekto sa ekonomiya natin kung patuloy na dumadausdos ang kumpiyansa at pagtitiwala ng mga investor sapagkat namumuhunan po sila at malaking bahagi ng ating ekonomiya nakasandig sa foreign investment. May dalawang type of investments na pumapasok. Yung stock market investment tsaka yung foreign direct investment. Simula pa ng nakaraang taon, last year, mahigit po sa 32% ng ating foreign direct investment po ang umaalis na sa Pilipinas. Inililipat na nila ang kanilang negosyo sa abroad at nagkakaroon na po sila ng pagkawala ng kumpiyansa that anytime ay pwedeng sumambulat ang krisis sa Pilipinas that can be beyond the control already of the government. So ano pong ipinapakita na katotohanan dito? Kasabay po ng pagkawala ng stock market investments na umaabot ng 1.7 trillion pesos ay ang pagkawala din po ng foreign direct investment. Halimbawa, aalis na yata sa Pilipinas at pasarado na in the next 2 years ang Del Monte, ang isa sa pinakamalaki na tagapagproseso at tagapag-export ng pinya. So, one of the biggest exports ng mga pinya natin, nanggagaling po yan sa kumpanya ng Del Monte. Ang Del Monte ay isang multinational corporation. Ibig sabihin po, ito ay korporasyon ng iba't ibang mga malalaking kapitalista sa iba't ibang bansa at nag-ooperate sa maraming bahagi ng bansa. So, ang Del Monte, kagaya ng Dole Philippines, ay mga multinational corporation. Ang kanilang pagkalugi sa Amerika at ang kanilang pagkalugi na rin mismo at kawalan ng kumpiyansa sa local market sa Pilipinas ay nagtutulak sa Del Monte brand na tumigil na sa pagninegosyo sa Pilipinas. Isa yan sa babantayan natin sapagkat hindi bababa sa mga siguro 5,000 na mga manggagawa ang maapektuhan in the next 2 years na hindi na po makakabangon ang itong kumpanya sa pineapple industry, sa agribusiness, itong Del Monte. Ganon din po ang Dole Philippines, no? Nagkakaroon din po ito ng problema ngayon, even ang Sumifro. Ito naman po ay Japanese firm, Japanese company
na nagkakaproblema din po sa kanilang pagninegosyo ng saging, lalo pa at committed at naging manipis ang ating merkado sa China. Isa po yan sa may malaking binabagsakan natin ang ating export sa saging sa pinya, ang bansang China. Dahil po sa pagtapang-tapangan mismo ni Ginoong Marcos nang wala sa lugar, instead na i-pursue ang diplomasya at i-pursue ang pakikipagdialogo sa bansang China, sumunod ito sa dikta ng Amerika na magtapang-tapangan. Ano pong epekto nito? Ang ating mga merkado sa kape, pinya at saka sa saging at mga mangga, at kung saan isa dyan sa malaki na binibentahan natin ng export natin ay ang bansang China. Apektado po ang ating export sa China dahil sa hindi magandang ugnayan ng gobyerno ni Marcos sa bansang China. At syempre, kaakibat po sa problemang ito, ang sinasabi ko kanina na 1.7 trillion pesos in the stock market ang nawala dahil lamang sa pagkatakot ng mga investor at mga mamumuhunan na baka magkagulo sa Pilipinas dulot ng rumaragasang issue ng pandarambong, mga pagnanakaw at mga korupsyon na lalo na sa mahigit 1 trilyon na pesos na flood control projects na dinambong at ninakaw sa taong bayan. And yet, ang maririnig mo kay Marcos, hindi yan totoo. Hindi totoo na ang imahen or ang image ng Pilipinas ay tinitingnan bilang pugad ng mga magnanakaw at kurakot sa gobyerno. So Marcos is trying to have his own reality. Sinusubukan niyang mag-imbento ng kanyang sariling realidad habang ang katotohanan ay sumasambulat na ang ating bansa, ang ating ekonomiya, habang nagugumon tayo sa kaguluhang pangpolitika, ay lalo pang tumitindi din po ang mga kaganapan sa aspeto ng pang-ekonomiya. Ito pa, in the last 3 years na si Marcos ay umupo bilang presidente, mahigit po sa 37% ng foreign direct investment na ibinuhos ng China, wala ni isang investment na napunta sa Pilipinas. Napunta po mga investments na ito, foreign direct investment ito. Nagpapatayo ng mga pabrika, mga manufacturing sector, at mga agribusiness. Ang China po ay nakipagnegosyo ng maayos sa bansang Indonesia, Thailand, Vietnam at Malaysia. Subalit sa Pilipinas, wala. Zero po ang kanilang pagpasok ng capitalization. Pagpapakita po yan ng kawalan ng pagtitiwala sa gobyerno. Ito pa, para makita ni Marcos ang katotohanan, more than 27 billion pesos worth ng proyekto galing sa Korea ang pinatigil regarding po ito sa climate change at environmental program ng gobyerno na ang kapartner ay Korean government. Nang malaman ng Korean government na may problema tungkol dito sa mga flood control projects, no less than the President of Korea ang nagpatigil na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng capitalization sa mga programang ito ng gobyerno. Lalo na ito sa mga bridge components, na maintenance and repair and refurbishing ng mga tulay. Hindi na po matutuloy ang 27 billion pesos na suporta sana mula sa gobyerno ng Korea. Ayan. So anong dahilan? Tinumbok po talaga, ayon nga sa pag-uusap namin ni Manong Governor Chavit Singson, kilala niya po itong mga investors at mga gustong tumulong sa Philippine government na sila po ay nagdududa na, nag-aalangan na dahil kumakalat at talaga namang lumalaganap na ang iskandalo ng pangungurakot at issue ng pandarambong at mga korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, to the point that the investors' confidence and even the Korean government's confidence to become a partner of the Philippine government by giving us 27 billion support para sa mga infrastructure development on flood mitigation and among other related infrastructure projects, ay bigla pong pinull out ng South Korea ang kanilang commitment. Ang dahilan, malaganap at malubha ang issue ng iskandalo ng korupsyon at baka madamay pa ang aming capitalization. Sabi ng
presidente ng South Korea. Nakakahiya, mga kababayan, at nakakalungkot na may ganito tayong kalagayan na hindi na tayo pinagkakatiwalaan ng ating mga karatig bansa when it comes to shared project and programs na mayroong foreign counterpart. Isa pa po dito na nakakabahala, anong epekto nito ng 1.7 trillion pesos na pagkalugi at pagkawala ng stock market capital? Ang epekto niyan, lalo pa pong liliit ang ating merkado at ang ekonomiya ay lalo pang maapektuhan sapagkat maraming investors po ang magbabawas ng kanilang negosyo at ng kanilang pamumuhunan bunsod ng nakita nilang datos na hindi po mapagkakatiwalaan ang sitwasyon ng ating bansa sa ilalim ng gobyerno ni Marcos sapagkat sumasambulat kaliwat kanan po ang mga iskandalo na kinasasangkutan ng mga korupsyon mismo ng gobyerno. Ayan. In the overall scheme, papaano po nito maapektuhan ng iskandalo ng korupsyon at mga nangyayari sa politika ang buong ekonomiya? Una, tataas po at tumataas na ang presyo ng mga bilihin at bayarin at gastusin sa pagkain by 18% in the last 18 months. 18% din po ang itinaas sa mga presyo ng pagkain, bigas, karne at pangunahing mga produkto na kinokonsumo ng mga mamamayang Pilipino. So you have at least 18% ng pagsirit sa presyo ng mga bilihin. Pangalawa, magmamahal din po ang singil sa mga kuryente, tubig at serbisyo sapagkat papatawan tayo ng karagdagang mga buwis. At dahil dyan, mas lalo pang pipigain ang pagkuha ng buwis na kung saan nagdududa na ang taong bayan na wala din pong pinatutunguhan kahit ilang beses pa mangulikta ng buwis. To the point na pati ang mga time deposits na personal na pinaghirapan at nagkaroon ng savings ang mga mamamayan ay papatawan din ng 20% na savings tax nila Ralph Recto at ni Marcos. At upang dumami at lumawak pa ang pondo na pwede nilang kurakutin. Nobody now is putting their trust to the government. Bayad ng buwis ang taong bayan, kolekta ng dugo at pawis bilang sa pamamagitan ng buwis ang gobyerno ni Marcos, and yet patuloy naman ang pagsambulat ng mga iskandalo ng korupsyon. So ang corruption scandal also breeds discontent and lack of confidence of the people na magpatuloy sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno. Sapagkat 20% ng mga buwis na ito napupunta lamang sa pagnanakaw. For example, every year, hindi po bababa sa 6.5 trillion pesos ang budget ng buong bansa. Hindi rin po bababa sa 1 trilyon ang nawawala taon-taon dyan sa budget na yan na nanggagaling po sa pundo, sa dugo at pawis na pinaghirapan ng sambayanang Pilipino. Mantakin po ninyo every year, 20% sa minimum ng buong national budget ninanakaw lang ng mga taong gobyerno, ng mga opisyal ng gobyerno dahil walang napaparusahan, walang kinatatakutan at hindi kayang panindigan ni Marcos Jr. para ipagtanggol at pangalagaan ang interes ng mamamayang Pilipino pagdating po sa pangangalaga sa pondo at kaban ng bayan. The Marcos government is tolerating a situation wherein at least 20% taon-taon ng mga budget sa gobyerno ay ginagawang nakawan, kurakutin at kulimbatin ng mga durubo at kawatan ng mga politiko. At walang nagagawa si Marcos kundi ang mag-iling-iling, ang magpaluwa-luwa effect, at ngayon ay kinakausap na niya pati ang kaluluwa, ang masamang espiritu ng kanyang tatay para lamang daw may magbibigay ng gabay sa kanya.